Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y dumapit ng kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aalawin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po naman, Father. Pwede ho bang pakibati ninyo at pakingitian ang inyong mga katabi? Magandang gabi po. Magandang gabi po. Palakpakan natin ang Panginoon at sa pangpalakpakan para sa mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Sino ho sa inyo rito ang mga millennials? Sino ang kabilang sa Generation X? Sino ang kabilang sa baby boomers? Mga matatanda. Mga lolo't lola na sila. At nasaan naman ang mga Gen Z? I have read a short article about how the present generation view God. Sangayon sa isang pag-aaral, most of the Gen Z recognizes God as someone who is supreme of all beings. Nakatutuwa naman na kahit ang kasalukuyang henerasyon ay mayroong pagkilala sa Diyos bilang pinakamataas sa lahat. But due doon sa tinatawag na malakas na impluwensya ng relativism, because of our postmodern times, maraming Gen Z, they believe in a supreme being, but for them, they believe that that supreme being need not to be named.
Hindi na raw kinakailangan pang pangalanan kung sino yung kinikilala nilang supreme being. Therefore, it doesn't matter to them if that supreme being is God or the relative God. Kayo ba may mga kani-kaniyang Diyos? Ngayon pong ika-4 na araw ng ating pagnonobena sa karangalan ng mahal na Birhen ng Soledad at kaalinsabay ng ating pagdiriwang ng Misa Vigilia para sa dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ang tanong sa atin, how do we view God? Paano ba natin tinitignan ng Diyos? Ano ba ang pananaw natin sa Diyos? And how do we make that supreme being indeed someone who is really supreme than us or to anyone else? Ang supreme being bang yan ay ang Diyos na ating kinikilala? O meron tayong sariling supreme being? Meron tayong sariling kinikilalang mas mataas kaysa sa atin at posibleng ang supreme being na yon ay hindi ang Diyos. Sa paanyaya ng ating simbahan, we all share in one single vocation. Tatandaan niyo yan, mga minamahal kong kapatid. Minsan may marinig ka mga tao, pagbibiruin mo, o baka gusto mo magpare, gusto mo magmadre. Ano ang sagot? Father, sorry, wala po akong calling. Let us always remember, lahat po tayong mga binyagan, we are all sharing in one universal calling, and that is the calling for holiness. To live a holy life, at pagdating ng araw, hindi man tayo makanonize, makarating tayo doon sa langit. Sino ho sa inyo ang gusto makarating sa langit? Taas ang kamay. Yung iba alangan pa . Pag tinanong mo, kasi ang tanong nila, lagi may kasunod yan sino gustong pumunta na sa langit ngayon? Magbababaan ng kamayan. If we really consider that as our single universal calling, we all share in that calling, kahit na anumang oras, handa ka na makarating ng langit, sapagkat ang langit ay lugar na inilaan ng Diyos sa mga nagsumikap na maging pure. And those people who allowed themselves to be purified by their knowledge of God. And how can we be holy kung wala tayong malinaw na pananaw at imahen ng Diyos? How can we be holy if the image of God for us is relative? Kaya ho ngayon, tatanungin mo ang mga ibang mga kabataan, hindi na humahalaga sa akin ang religion. What institution will facilitate your knowledge of God, your view of God, if you will not allow yourselves to become part of a particular religion? And in doing so, we need to be discerning. Hindi ko sinasabi that our church, the Catholic Church, has the monopoly of saying na ang Diyos ay sa simbahan lang natin matatagpuan. Pero ang Diyos, mga minamahal kong kapatid, sabi nga, kahit saan pwede natin siyang matagpuan, kahit saan pwede natin siyang maranasan, kahit saan pwede natin siyang makilala,
as long as meron tayong malinaw at buhay na karanasan sa Kanya. Only then that we can have a clear view of who God is. Kaya nga iyan ang paanyaya sa atin ng pagdiriwang natin ng kapistahan ng lahat ng mga banal. How can we be holy? Magkaroon ka ng malinaw na pagtingin sa Diyos. At pag nagkaroon ka ng malinaw na pagtingin sa Diyos, madali mong maisasabuhay ang paanyaya ng ating mabuting balita. And what is the invitation of our gospel? Isabuhay ang aral ng Beatitudes. Maging mapalad. Sino sa inyo rito ang mapalad? Taas ang kamay. How do you view a life that is blessed? Of course, yun pa rin. A life that is blessed is a life which allows us to experience God. And how can God be experienced? Ano ang sabi dito? Mapalad ang mga aba, mapalad ang mga nahahapis, mapalad ang mga mapagpakumbaba, mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, mapalad ang mga mahabagin, mapalad ang mga may malinis na puso, mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, mapalad ang mga inuusig. Sa standards ng Beatitudes, iba sa standards ng mundo. The standards of the Beatitude, sinasalungat nito ang pamantayan ng mundo. Sa pamantayan ng mundo, mapalad ang maraming pera. Mapalad ang sa bawat araw ay masaya. Mapalad ang mga nasa matataas na kalagayan. Well, there's nothing wrong. Ulitin ko, walang masama na maging mayaman. Walang masama na ikaw ay masaya. Walang masama na ikaw ay nasa isang mataas na posisyon o katungkulan. But the real blessedness happen or can only be achieved when, in despite of whatever difficulty of life you experience, nakikita mo ang Diyos na siyang pinakapag-asa ng iyong buhay. Kahit wala kang kinakain, kahit na ang pera mo ay sapat lamang para sa pang-araw-araw na makaraos, hindi ka aasa sa paanyaya ng mundo. Ano ang paanyaya ng mundo? Pag wala kang pera, magnakaw ka. Kapag kulang ka sa pinansyal na kalagayan o nasa mababang antas ng financial status o dumiskarte ka. At paanong didiskarte? Sa makamundong pamamaraan. The question is, naroroon ba ang Diyos? Ang Diyos ba nararanasan mo pagka nananagana ka? Pero yung kasaganaan mo naman bunga ng corruption. Masagana ka nga. Yun namang kasaganaan mo ay hindi bunga ng paghihirap at pagsusumikap mo. You have attained riches just because of your personal na paghahangad. At ang pagsusumikap na ito ay hindi magdadala sa iyo patungo sa kabanalan. Mga minamahal kong kapatid, only if we allow ourselves to have a clear view of God, maniniwala tayo na ang parating paanyaya sa atin ng Diyos
ay hindi ang sundin ang pamantayan ng mundo, na kahit na ikaw ay nasa abang kalagayan, ikay nasa isang miserableng kalagayan, doon mo makakatagpo ang Diyos, doon mo siya mararanasan, at doon kanya hahanguin. Sapagkat ang buhay ay hindi lamang sa mundong ito. Life will not supposed to end only here on earth. We all destined to live our life in heaven. Yan ang paanyaya sa atin upang tayo magsumikap na maging banal. At paano nga tayo magiging banal? We are all blessed because we are under the patronage of Our Lady of Solitude. Ang mahal na Birhen ng Soledad ay nagbibigay sa atin ng napakagandang pananaw sa kabanalan. Hindi mo kinakailangan ng impluwensya ng mundo kahit nag-iisa ka. Kung sa pag-iisang ito, makakasama mo ang Panginoon. Kung sa pag-iisang ito, doon mo makikita ng malinaw ang image ng Diyos, then holiness is possible. Ilang taon na ang mahal na Birhen ng Soledad dito sa ating dambana. We're celebrating the 80th anniversary. No? Yung pagdating at pananatili ng imahe na ito ng mahal na Birhen sa ating sambayanan. Araw-araw tayong tumutunghay sa Kanya. Araw-araw tayong humihiling ng panalangin niya. Ang tanong ulit sa atin, are we allowing ourselves to have a glimpse of God na ang pananaw ay katulad ng pananaw ng mahal na Birhen ng Soledad? Kapag ba tayo'y dumudulog sa Kanya, nananalangin sa Kanya, nagdedebosyon sa Kanya, pagkatapos ba ng debosyong yon, mararanasan din ba ng ibang tao ang Diyos sa atin? Tanungin mo ang iyong katabi, pwede ko bang maranasan si Lord sa'yo? Sabihin ninyo, pwede ko bang maranasan si Lord sa'yo? O bakit hindi nyo kayang itanong at hindi nyo rin kayang sagutin? Iyon ang paanyaya ng kabanalan, that in whatever status of life we can be situated or we can be found, sa tulong ng panalangin at halimbawa ng mahal na Birheng Maria, pagsusumikapan natin na ang Diyos na ating naranasan sa pamamagitan ng ating debosyon sa Kanya'y maranasan din sa atin ng ating kapwa. Amen? Yan ho ang magpapanatili at higit na magpapalago marahil ng isang buhay na debosyon sa ating mahal na Birhen ng Soledad. And with that, we can also say that holiness can be possible even by other people's experience with us, na nagpaparanas din ng kabanalan at ng isang konkretong pagdanas sa Diyos na ating naranasan sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad. Pagsumikapan natin na makita ang Diyos, that we may experience and encounter Him through our vocation sa mahal na Birhen ng Soledad. At ang pinakamatinding hamon sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko, at sa pamamagitan nating lahat, magkaroon din ng kaparehong karanasan ang Diyos, sa Diyos ang ating kapwa. Magiging banal, hindi lamang tayo, kundi maging ang ating kapwa. Mahal na Birhen ng Soledad, ipanalangin mo kami. Ako po ay personal na nagpapasalamat sa ating, dito po sa ating
minamahal na Pan-Diocese na Dambana ng Mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, sa patuloy pong pag-aanyaya sa inyong lingkod na maging kabahagi ng ating paghahanda para sa ating kapistahan, sa ating patuloy na pagpapahayag ng ating debosyon at pagmamahal sa Reyna de Cavite. Ako po ay nakilala ko po ang Birhen ng Soledad when I was still in grade school. Naalala ko noon, nung bata pa ako, sumisimba, pinagkalooban ako ng isang maliit na estampita na Mahal na Birhen ng Soledad. At magmula noon, nagkaroon ako ng debosyon sa Mahal na Birhen ng Soledad. At higit pang umigting ang debosyon na ito when I was a seminarian. Yung aking pagdarasal sa loob ng seminaryo, yung aking mga pagninilay, at ang pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay sinasamahan ng Mahal na Birhen ng Soledad. Parati ko siyang kasama sa aking pagdarasal at parati ko siyang kasama sa lahat ng bahagi ng aking paghuhubog nung ako'y seminarista, at hanggang sa ngayon na ako'y naging pari, patuloy ang aking pagmamahal sa Birhen ng Soledad. Maraming salamat po sa inyong pag-anyaya sa akin na mamuno sa nobenang ito, at patuloy niyo po ipagdasal kami mga pari na patuloy na nagsusumikap na mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos at sa patuloy na pagsasabuhay ng aming debosyon sa Mahal na Birhen ng Soledad. At ang akin pong pagbati sa ating sambayanan dito sa Cavite City ng isang maligayang kapistahan sa susunod na linggo sa kapistahan ng ating Mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Muli ho, maraming salamat sa inyong lahat. Ating pong pasalamatan si Reverend Father Raymark Arca. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos!